Heto na mga kabos, kapapasok lang na balita. Grabe Malacanang nagsalita na. Binulgar ang baho ng mga Duterte. Huli na, bistado ang kanilang modos sa gobyerno. Ayon sa nakalap nating impormasyon, mismo si President Bongbong Marcos na ang nagsang-ayon sa binitawang revelasyon ng kanyang anak na si Representative Sandro Marcos tungkol sa mga Duterte. Isiniwalat kasi ni Representative Sandro Marcos sa media na humingi pala ang mga Duterte ng kondisyon kapalit ng suporta ng presidential bid ng kanyang ama na si President Bongbong Marcos. Ayon kay Representative Sandro Marcos, humiling di umano si dating President Rodrigo Duterte na kapag manalo ang ama nito, sila ang pipili ng Executive Secretary, House Speaker at Senate President. At marami pa di umanong kahilingan. Ayon pa kay Pangulong BBM, kailanman ay hindi nagsisinungaling ang anak nitong si Sandro Marcos dahil pinalaki niya ito ng tama. Narito at panoorin na lamang ang buong detalye. Media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi? Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay, he has raised his kids well, and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may 3 tao daw po na humarap. Isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. Sige po. TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, what was the reaction of the president when he learned about the request of US to extradite Pastor Apollo Kibuloy? Opo, nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para dito. Can you enlighten us, Yusek, as a lawyer, ano po ba yung sinasabi ng batas natin when it comes to extradition? Is that allowed even though the pastor is facing criminal liability or criminal case here in the Philippines? Nasa agreement po yan, nasa treaty natin with the US at kasama po ito sa provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Pastor Kibuloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas. Pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon ng extradition at maipadala si Pastor Kibuloy sa US. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Sa isang Sunod na tanong mula kay Lester Aller, PRTV. Magandang tanghali po, Yusek. So yung question ko po is related pa rin po dun no, sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng unity team, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng unity team. Ano po yung comment po ng Palace po o ni Pangulo po doon? Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. At makikita rin naman kung inyong i-connect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan, kaya
hindi napagbigyan siguro ang ibang mga kahilingan. Kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times. Good afternoon po, Yusek. Now, in an interview last week po, Vice President Sara Duterte said that without the list of the pro-China officials nga po, even President Marcos could be implicated din as a suspect nga po, saying kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Your reaction po? Ako natawa. Di ko alam kung natatawa kayo. For me, nakakatawa kasi yung kanyang mga sinasabi. Unang-una, nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang interes ng bansang Pilipinas at interes ng ating mga kababayan. Marami na ang humanga at ipinakita na sang-ayon sila kung ano ang stance ng Pangulo patungkol sa ating soberanya. Kung papaano natin ipaglalaban o proteksyonan, especially ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang nakakapagtaka ay wala namang binanggit si Secretary Gibo kung sino yung mga opisyal na kung kayo ay hindi sang-ayon sa interes ng Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea, ay kayo mag-resign. Hindi natin alam bakit silang dalawa lamang na magkapatid ang umalma. Minsan kasi pagka ikaw ay natutumbok, kahit hindi ka pinangangalanan, most probably ikaw ay nagre-react. Thank you. Kayo, wala ng tanong mula sa MPs. Ivan Mayrian, GMA7. Pahabol lang po ako tungkol sa extradition ni Pastor Kibuloy. You mentioned two options, two scenarios. Ultimately, sino ho magde-decide nito and where is the President keen on going? Syempre, di ko masasabi kasi sabi ng Pangulo, in a couple of weeks, sa kanya sasabihin kung ano yung pwede niyang stance patungkol dito. So, lahat naman to ay dapat na dumaan sa proseso dahil may batas naman po tayo. At magdi-decide po sila. Ibibigay niya po kung ano yung dapat na gawin patungkol dito. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Yusek, obviously, the President did not grant the demands of the Duterte camp. Pero ano po yung nakikita ng Malacanang na reason or like end result for why they demanded to choose the Executive Secretary, the House Speaker, and the Senate President? Ako may sarili ako opinion. Kaya lang hindi naman binigay ni Pangulo kung ano yung nasa isip niya. Pero kung tatanungin niyo kung ano opinion ng PCO, pwede akong magbigay. Can we have it, ma'am? Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrolin ng Pangulo, maybe the plan to remove the President. Like what happened before. That's the opinion of PCO, not the President's. Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Balik na sa iyo, si Claire. Okay, thank you, salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakabantay na rin ngayon ang Department of Health sa iba't ibang lugar upang mabantayan ang kalusugan ng mga residenteng apektado ng sama ng panahon. Sa utos ng Pangulo, pinagana ng DOH ang kanilang leptospirosis at dengue fast lanes sa lahat ng kanilang hospitals at bukas centers. Binigyan diin ng Pangulo na dapat handa ang mga ospital sakaling tumaas ang kaso ng leptospirosis at dengue sa mga apektadong lugar. Nakahanda rin ang mga gamot na pwedeng ibigay sa mga lokal na pamahalaan at dapat siguruhing handa ang Health Emergency Response team para umikot sa mga evacuation centers upang magampanan ang maagapan ang pagkakasakit ng mga evacuees.
Ipinag-utos din ng Pangulo na tiyakin ang kapakanan ng mga barangay health workers na sumusuong sa baha at putik para sumaklolo sa mga nangangailangan. Siniguro naman ng DOH na may mga sapat na breast milk ang mga DOH hospitals para sa mga nangangailangan na mga sanggol, lalo na sa ganitong panahon. Sa huli, binigyan diin ng Pangulo na kailangan tiyakin ng DOH na ang mga emergency commodities gaya ng chlorine tablets para malinis ang tubig na iinumin sa mga apektadong lugar, doxycycline at iba pang gamot, hygiene kits, micronutrient supplements at maipaabot sa mga lokal na government units. Ito'y lahat maipaabot sa lahat ng local government units. Nasa kabuuang 44 million pesos ang health emergency commodities at response supplies ng DOH na nakahanda sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol na siyang lubhang apektado ng sama ng panahon. Sa mga ganitong pagkakataon, sinisiguro ni Pangulo Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na tugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga residente, lalong-lalo na sa mga apektadong lugar sa bansa. At bago po tayo magtapos, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan, hindi nakatingin lang sa kakaunting kakulangan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Nabanggit niyo na po yan. Isunod ko na po itong tanong na ito. I was saving this for later. But with this latest episode of heavy rains and flooding, people are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon ng pamahalaan. How do you respond to that? Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon. Dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year. Pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalang tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na-imbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya. Okay, sunod na tanong mula kay Lep Narciso DZRH. Chairman, yung sa basura po, ang usapan ng MMDA sa LGUs, may mga kanya-kanya naman po silang ordinansa, pero yung pa rin po kasi yung problema natin, kaya nililinis yung mga waterways. Paano po yung implementasyon ng kanilang mga ordinansa? Well, unang-una po, nagkasundo na po kami sa Metro Manila Council na i-increase yung penalty sa illegal na pagtatapon ng basura. Actually, kung titingnan nyo naman po, masinop naman po ang mga LGU sa paghahakot ng basura. Walang reported na mga nag-accumulate ng basura sa karsada. Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways, sa drainage, sinisingit po yung mga basura na siya pong nagiging sanhi ng pagbabara at flash flood. Nasabi ko nga po kanina, meron po kaming regular na tagatanggal dahil alam na po namin minsan na pag umangat ang tubig sa isang particular na lugar ay dahil lamang po yan sa basura. Nakaagad namin tinatanggal. Mahirap po rin kasi na i-monitor talaga. Napakarami po nating waterways, malaki, maliit. Ang problema po natin, maraming bahay po na nakadikit dyan.
na kalimitan po itinatapon lang basta sa likod bahay nila. In fact, may mga CCTVs po kami na naka-capture na niyan at yan po ay pinapa-operate ni GM Torre, pinupupuntahan sa barangay para po ma-identify at ini-issuehan po namin ng citation ticket para po mapagmulta. So, yan naman po ay isang problema na tinututukan namin, pinagtutulungan namin kasama ang mga LGUs. It's just that napakahirap po talaga ng pagbabantay para po madisiplina ay ating mga kababayan. Kaya nga rin po din kami on our end, meron po kami mga programang inilunsad like yung grocery, palit sa basura, at saka yung pong Yes to Ayos natin kung saan ine-educate po natin yung community na instead na itapon lang nila yung basta-basta yung mga basura, pwede pa po siyang pakinabangan, ma-recycle, ma-reuse, at yung iba po ay pwede pa pong ibenta. So, sana po magkaroon ng mindset, ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung completely yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayong, Daily Tribune. Sir, tanong ko lang para sa side naman ng MMDA. Yung 6 billion rehab project ng EDSA na nagkaroon nga ng mga potholes sa EDSA busway sa northbound Estrella. Ano po kaya ang nakikita niyong dahilan? Is it talaga the incessant rain or mali ang pagkakagawa na naman? Well, I'm not in a position to answer kung tama or mali. Kasi ang participation lamang namin dyan ay yung pong traffic management. As to the technology, yung proseso ng paggawa, it's strictly DPWH. And miski po yung nung in-inspect po siya, observant lang naman po kami dyan. At ang nagde-determine po talaga ay yung mga ininyero ng DPWH na nagsabi po na ulan talaga yung dahilan at yung pag-accumulate ng tubig gawa po noong barriers. So, ang amin po na pagkasunduan ay either tatanggalin or lalagyan ng gaps para wag po nga maipon yung tubig. Kasi although makikita nyo kasi may butas naman yung mga barriers sa ilalim eh. Kaso syempre nababarahan din po siya ng alikabok, ng mga bato na nagpabara din po para hindi makadalo yung tubig. Tsaka yung sinabi rin po ni Sec Vince na dapat po medyo nakaklibi siya papunta sa side dahil nandun po sa kabilang side yung drainage eh. Wala pong drainage kasi dito sa may side ng MRT. And at the same time, ito nga yung ayaw na ng Pangulo. Yung mga substandard na mga materials na ginagamit. So, sa tulong na rin po at sa utos ng Pangulo, hindi tayo sa tingin natin at hindi gagawin ng DPWH sa pamumuno ng Secretary Vince na magkaroon pa ng itong klase mga proyekto na maku-question dahil sa mga substandard na mga materials. Okay, last question mula kay Sammy Daniela, Business Mirror. For Chairman Artes po, i-clarify lang po namin kung ilan % na po kaya yung completion ng flood control master plan sa Metro Manila. Well, nagkaroon po sa akin pong pagkakaalala, nagkaroon po ng pre-feasibility study yung pong DPWH regarding sa paggawa po ng comprehensive drainage master plan para po sa buong Kamaynilaan. Ang alam ko po kasama po sa ni-request nilang mabudgetan yan for next year para nga po masimulan na kasi medyo ang kailangan po talagang gawin na master plan ay yung komprehensibo down to the barangay level na yun na po yung magiging Bible ng lahat, DPWH, MMDA, LGUs, na yun na po yung susundan para maiwasan po yung situation like meron pong isang LGU na nagpagawa ng malaking drainage only to find out na yung
tutuluyan noong tubig galing doon sa drainage na yun ay mas maliit kaysa doon sa pinagawa nila. So, through the drainage master plan, yan po ay maiiwasan. At hopefully, hindi ko lang po alam kung nakasama sa budget po ng DPWH for next year po. I-clarify ko lang po, sir. Iba pa po yun dun sa flood control master plan na na-mention po ng DPWH noong 2024 po. Na 30%. Iba po yata yan kasi yung flood control master plan po para po sa lahat yon, kabuuan. And I think it's nationwide. Yung pong sa amin dito sa Metro Manila na amin pong hinihiling ay particular lamang po sa drainage master plan po. Thank you po. Okay, wala na pong tanong mula sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat po. OCD Assistant Secretary Lawrence Mina, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, and MMDA Chairman Don Artes. Balik sa iyo, Yusek. Pwede bang Yusek Claire, mag-ano lang po ako na yung ating pong mga kababayan maging mapanuri kasi marami rin pong kumalat na fake news nitong nakaraang mga araw, particularly yung isang post na nag-viral na marami pong nag-share na sobra daw po lalim ng tubig sa Balintawak nitong nakaraang araw, which is not true. Wala pong pagbaha sa Balintawak area. In fact, yung isang nag-post, tinake down na po niya kasi marami pong nag-comment doon sa kanyang post na hindi totoo yan, kadadaan ko lang dyan. Marami pong nag-post ng ganoon. So, sana po yung ating mga kababayan iwasan yung pag-post ng fake news, maging mapanuri doon sa kanilang sinishare para po hindi rin magdulot ng kalituhan sa ating po mga kababayan. Bago tayo magtapos sa ating mga panauhin, meron lang po tayong katanungan kay Chairman na Don Artes. Sir, sa tagal-tagal na po natin nakikita yung mga pagtaas ng tubig, baha sa ibang lugar. Ano po yung nakita na cause usually? Meron po bang structure na nakaharang o purely basura? Well, combination po siguro, Yusek Claire, kasi marami pa rin po tayo mga ISFs na nakatungtong sa tubig yung pong kanilang mga bahay at doon nga rin nga po sila nagtatapon ng basura. So, sama-sama na po yan. Pero meron din po, like sa Main Avenue, recently tumataas po yung tubig dyan. Minsan hindi po halos madaanan sa along EDSA. Nung amin pong sinuri, may isang pipe ng isang utility company na tumawid po doon sa drainage na pag may basura po, naiipon din. So, naalis po namin yung basura, kaya po siguro itong nakaraan, despite the rains, hindi po tumaas yung tubig sa Main Avenue sa EDSA. Pero na-notify na rin po namin yung may-ari po noong pipe na kung pwede po ay alsin or ilipat or ilalim at least doon po sa drainage para po hindi maka-obstruct ng daloy po ng tubig. Meron ba kayo nakita, let's say, mga building, structure na nakakos para hindi mabilis dumalo yung tubig baha? Meron din po at yan po ay pinadadala natin ng notice of violation kahit nga po mag-violate lang noong easement rule po natin na at least 3 meters, pinadadalan po natin ng notice of violation. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinion ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Okay, sir, maliban dito sa kalsada, let's say, condominium, bahay, or whatever, pinapadala nyo ng sulat, ano ang dapat nilang gawin? Pinagigiba po namin. May nangyari na po bang Meron ganito? na po. Meron Okay. na po kaming mga napagiba na Opo. mga struktura. Kahit nga po yung violation lang ng 3-meter easement rule, ang problem po namin ay yung pong mga ISF dahil kinakailangan po silang i-relocate bago po maalis yung kanilang pong mga bahay.
Pero yung informal settlers po, di ba, ang may obligasyon dito ay ang local government units. Local government po at DSUD po. Kailangan maghanap po ng relocation site para po sa kanila. So, sana po makakuha kami ng record, if ever, doon sa mga natanggal, na nagiba, para mapakita din natin sa taong bayan na may ginagawa tayo. Meron naman po. Opo. Regarding to sir, sa Marikina Pumping Station, sabi niyo po, may time na hindi siya gumana because May nag-overheat? nag-trip daw po na electrical component according to tinawagan ko po yung main contractor. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit today. Pero at the same time, Yusek Claire, nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na para nga po maisaayos within the day yung pong dalawang pumping stations. So, yung lumalabas na nakita nyo, na nagiging cause, basura siya? Kasama po talaga. Malaking parte po rin yung pong basura sa pagbagal ng daloy ng tubig. At ganoon din po, nagko-cost po talaga siya ng flash flood, lalo-lalo na po sa ating mga kalsada. Ayun. So, sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. So, sa mga kababayan natin, kasi ang dali pong manita or mag-point finger sa gobyerno. Ang pamahalaan naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana, lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sofa na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba, na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos para dito. Maraming salamat po kay MMDA Chair Don Artes, Pag-asa Admin Nathaniel Servando, and OCD ASEC Lawrence Mina. Maraming salamat.